Isang matinding lihim ang nahayag. Ito pala ang rason kung bakit na-target na tanggalin sa pwesto ang pinakamalapit sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kung tutuusin, siya na ang best friend nito sa gabinete. Ngunit bakit natanggal si Lagdameo? Halika, ating halungkatin ang isang matinding lihim na nahayag. We are calling for the resignation of SAP Anton Lagdameo. Hindi siya befitting na maging SAP dahil he does not represent the principles of the President. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila noong panahon na nangangailangan sila ng suporta. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Ang hindi lang namin maintindihan, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? Handang magsumiti ng courtesy resignations iti matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng cabinet secretaries. Ayon sa mga kalihim, iginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo bilang appointing authority at handa silang tumalima upang bigyang laya ito na suriin ang pamahalaan batay sa performance at alignment sa bagong direksyon ng administrasyon. President Bongbong Marcos calls for the courtesy resignation of all cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the recent elections. In a press release from the Presidential News Desk on Thursday, May 22, Marcos explains that it is time to realign government with the people's expectations. Akala natin matatag, akala natin kampante, pero may lumalalim na bitak sa loob ng palasyo. Simulan natin sa isang tanong na bihirang tanungin sa harap ng kamera. Paano kung ang isa sa pinakamalapit na tao kay Pangulong Bongbong Marcos ay saring tinuturong dahilan ng pagkabigo ng administrasyon sa Mindanao? Tila imposible, hindi ba? Pero isang matinding lihim ang unti-unting sumingaw at ang pangalan ay hindi basta-basta. Ang pagbagsak ng kampanya sa BARM. Sa mata ng publiko, tahimik si Antonio Lagdameo Jr., Special Assistant to the President at matalik na kaibigan ng Pangulo. Pero sa likod ng mga pader ng Malacanang, ang kanyang pangalan ay nauugnay sa isang masalimuot na kabiguan. Ang pagkatalo sa lahat ng 10 senatorial candidates ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa BARM. Hindi lang basta talo, lubusang pagkabasag ng pangarap sa isang rehiyong inaasahang baluarte. Pero bakit si Lagdameo? Sabi ni Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangudadatu, ang sanhi ay simpleng-simple, inuna niya ang politika kaysa serbisyo. Ang resulta, na-delay ang mga proyekto sa Mindanao. Simula pa noong Agosto 2024, nawalan ng gana ang mga lokal na lider, bumaliktad ang suporta, kay Duterte pa napunta. Pero hindi lang yan, may mas malalim pa. At ito ang alegasyon mula sa loob. Hindi basta batikos kundi diretsang aligasyon. Noong Oktubre 2024, si dating TESDA Director General Suharto Teng Mangudadatu mismo ang nagbitaw ng akusasyon laban kay Lagdameo. Ang mga bulong ay naging sigaw at kahit anong pagsangga ng palasyo, lumalakas ang alon ng tanong. Kung palpak ang utak ng kampanya, dapat bang manatili siya sa pwesto? Hindi lang isa, kundi dalawa ang target na masisibak. Hindi si Lagdameo lang ang nasgitna ng alingas-ngas. Si Elaine Masukat din, PMS Secretary, ay mainit ring pinag-uusapan. Kalyado ni Representative Toby Chanco, ang itinuturing campaign manager ng alyansa. Si Masukat daw ang may direktang impluensya sa mga estratehiya ng kampanya at nang mabigo ang alyansa, nagsimulang mabilang ang kanyang araw. Ngunit bakit ngayon lang? Ayon pa sa Abante, maraming nagsasabing expected casualty lang si Lagdameo. Pero kung malapit siya sa Pangulo, bakit hindi siya sinagip? Simple, napikon ang base. Naawa, naiwan sa ere ang mga proyekto. At sa politika, kapag ang pangalan mo ay tumapat sa kabiguan, ikaw ang magiging handog. Therefore, ang tanong ngayon, iyan na ba ang katapusan ni Lagdameo at Masukat sa gabinete? Pero matatandaan na nag-file na ng resignation letter si Lagdameo. At dito natin mapagtatanto, marami ang nangyayari behind closed doors. Mga meeting, mga bulungan, mga memo na hindi pa lumalabas sa balita. At kung tutuusin, hindi mo na kailangang marinig pa ang opisyal na kumpirmasyon. Sapat na ang galaw ng mga tao sa paligid.
ang pananahimik, ang pag-iwas, ang biglaang vacation leave o reassignment. Dahil sa palasyo, kapag walang nagsasalita, doon ka dapat kabahan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Marcos 4:22. Sapagkat walang natatagong bagay na hindi mahahayag at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaibigan, sa gitna ng mga naglalakihang pangalan, makapangyarihang posisyon at mga lihim sa loob ng gobyerno, may isang katotohanan na hindi kailanman kayang itago. Ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay laging lumalantad ng dilim. Ang balita tungkol sa posibleng pagkakatanggal ng mga opisyal na malapit mismo sa Pangulo ay isang paalala sa atin na ang tao ay maaaring makapagtago sa mata ng kapwa pero hindi kailanman sa ating Panginoong Diyos. Maaaring sa panlabas ay maayos, matibay ang koneksyon at parang untouchable. Pero ang ating Panginoon Jesus walang sinisino. Kung ang motibo ng puso ay hindi pagsisilbi kundi pansariling interes, darating ang panahon ng pagbubunyag. Hindi ito paghiganti kundi katarungan mula sa ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsabi, ang liwanag ay naparito sa sanlibutan upang ihayag ang totoo. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, sa panahon ng intriga at pagbubunyag, magtiwala ka sa ating Panginoon Jesus bilang tagapagbunyag ng katotohanan. Sa gitna ng kontrobersiya, hindi media ang may huling salita, kundi ang ating Panginoon Diyos na nakakaalam ng lahat. Pangalawa, manalangin para sa mga lider. Hindi upang sila'y mapahamak, kundi upang makilala nila ang tunay na serbisyo ayon sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo, isang hari na tunay na naglilingkod. At pangatlo, mapagkumbaba. Sa mundong binibigyang halaga ang impluensya, tayo tinatawag ng ating Panginoon Jesus sa kababaang loob. Ang dakila ay siyang lingkod ng lahat. Matthew 23:11. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang liwanag sa gitna ng dilim, ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa panahon ng politikal na ingay, turuan niyo po kaming makinig sa iyong tinig. Huwag naming hangarin ang posisyon, kundi ang paglilingkod. Ipakita po ninyo ang totoo, linisin mo ang bulok, at ikaw ang maparangalan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong gabayan, silagdamayo, ang lahat ng gabinete, ang aming Pangulo, maging ang bawat Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.